tracking to, biglang kambyo. Sen Marcoleta ginulat si Baybay M. Bumaliktad na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan ng reaksyon itong mga pahayag ni Senator Marcoleta tungkol sa kanyang investigation sa Blue Ribbon. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin ang The General's Viewpoint mga katunay. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow dyan sa The General's Viewpoint para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions at sa mga balita na inihahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Pinahayag niya na personal daw silang nagkita, nag-meeting ni President Marcos Jr. Taba. At ano ang napag-usapan nila sa meeting na yan? Galing. Okay, so pakinggan natin siya. Imbestiga, yung unang araw na investigasyon. Opo. Nag-ausap kami ng Pangulo. At siya mismo nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Wow. Yan ang malaking balita ngayon. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Ayun. Para dyan sa gumawa ng communication na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. So ang ibig sabihin dito, nag-usap ang Pangulo at si Senator Marcoleta. Parang binibigyan ng basbas si Senator Marcoleta na lutasin ang problema dyan sa issue na yan, dyan sa mga flood control project na yan, di ba? Kung tutusin naman talaga, dapat gawin talaga ng Pangulo yun. No, hindi pa pwedeng kontrahin niya yun or mag-ano, di ba? Kasi nga, alam natin medyo nadudungisan ang pangalan, ang ng kredibilidad ng Pangulo, di ba, sa mga nagiging issues. No? Kaya dapat talaga na linisin ang dapat linisin. 'Di ba? Kasi kung yan babaliwalain wag yan ang ganito. Syempre, magiging pula na naman sa kanya yan. Mag-iisip na naman ng hindi maganda. May mga mag-iisip na naman sa kanya ng hindi maganda. Nasasabihin kinukonsinte, ganito, ganyan. Kaya, mas maganda na rin ang ganyan na nagbigay siya ng basbas sa magiging investigasyon ni Senator Marcoleta. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Yan naman ang hirap kay Auntie Claire Kumbaga parang napapaghalataan na hindi siya kumukuha ng impormasyon sa Pangulo at napapaghalataan na yung mga sinasabi niya dyan sa mga is parang sariling opinion niya lang, sariling sinasabi niya lang. Kasi bilang spokesperson, kung ikaw spokesperson ka ng palasyo ang talagang ihahatid mo lang sa mga tao yung sinasabi ng Pangulo at saka yung mga magagandang nagagawa ng Pangulo. Diba? Tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya dapat tinanong niya muna. Lumilitaw na may pagkaano rin Baka Senator Marcoleta, baka mamaya palabasin ka ni Auntie Claire na sinungaling. Bin nga kausap, di naman nakakausap yan. Ay, biglang ganun Ako nag-imbestiga yung araw na investigasyon. Opo. Nag-ausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng communication na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong... Guys, sabi natin, may bas-bas. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen.
Kasi si Anticlear ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman yung salita ng salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, ano? Bago ako nag-invest. Okay, so, Oh. salamat Senator Marcoleta. Ngayon ko lang napag-alaman na nag-usap sila at dito ko makita ang determinasyon ni Pangulong Marcos na tuldukan itong issue na ito. So, may narinig din akong statement ni Mayor Magalong. Tinanong siya ng local media ata sa Baguio. Anong tingin niya, anong patutunguhan itong investigasyon na ito. Sabi ni Mayor Magalong na seryoso si Presidente sa investigasyon nito at galit na galit daw siya. Abay, dapat lang na seryosohin ng presidente ang ganitong klaseng problema. Sinasabi ko nga kanina yan ang isang dahilan, no, na siya'y nabahiran ng putik. Hindi naging maganda yung imahe niya dyan. Siyempre, alam natin sa SONA, pinagmalaki niya, 5,000 pa floodgate, ayos na. Tapos biglang bumaha, lumubog sa baha, hindi lang isang beses kundi 2 beses. 2 beses na matinding baha nilubog ang Metro Manila. Kasi kung yan ay talagang inasikaso, walang mangyayaring ganong kalaking baha. Siguro magkakaroon ng baha pero hindi ganon kalaking baha. Hindi ganong kalaking perwisyo ang idudulot nun sa taong bayan. So, sa nangyaring yon, syempre pinagmalaki nung SONA, tapos biglang naging ganyan ang resulta, sa kanya puputok yun. 'Di ba? Sa kanya puputok yun. Syempre sa Pangulo puputok yun. Ngayon, sino naman ang puputokan ng Pangulo? Yung mga taong inutusan niya naman ngayon. Yung mga taong inatasan niya na gumawa ng mga para hindi bahain. So binigyan niya ng pondo, binigyan niya ng ganito. Kaso nga lang, ang naging kakulangan nga lang ng Pangulo is hindi niya ini-inspeksyon, hindi niya sinubaybayan, 'di ba? Hindi siya hindi siya nagseryoso, kumbaga parang hindi niya sinubaybayan lahat ng mga proyektong 'yon eh. Kasi dapat 'yon hands-on ka eh. 'Di ba? Hands-on ka, parang isang negosyo 'yan. Hands-on ka dapat. Lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo, 'di ba? 'Yun ang naging pagkukulang. So parang sa hindi pinapansin ng Pangulo 'yun, pinabayaan na lang. O sige, kayo na gumawa dyan, inatasan ko kayo nang bahala dyan. Napabayaan sila ngayon. 'Di ba? So binibigay sa kanya yung report na ayos na. Pero hindi naman niya nai-inspeksyon. Kaya nagkaroon ng problema. Doon ang problema nun. Hindi pa hindi mabubulilyaso to kung hindi pa nagkaroon ng baha. Siguro kung hindi nagkaroon ng baha, hindi sila malalaman. Kaso nga lang nagkaroon ng 2 beses na baha. Doon sila nabulilyaso. Kaya tama lang na seryosohin ng Pangulo ang problemang ito. Siyempre, isa yan. Kung gusto niya linisin ang kanyang imahe dito at matuldukan ito, dapat talagang kumilos siya ng ganyan. At maganda rin yan na ibinalato niya kay Senator Marcoleta ang problemang yan. Dahil alam natin, hindi titigilan ni Senator Marcoleta yan. Ito, 2 lang daw silang nag-usap. The Mayor and the President. Galit na galit daw ang Pangulo. Sabi daw niya, hindi ako aalis sa aking termino na walang mangyari. So, ibig sabihin, determinado siyang may mapanagot. Dapat lang. So, ang tanong, paano? Investigasyon. So, kung sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Blue Ribbon, baka hintayin na lang niya na matapos ang Blue Ribbon Committee report at yun ang basihan niya na magkaso. So, akala ko kasi ang Pangulo
magkakandak din siya ng sarili niyang investigasyon. Magbuo siya ng independent body. Isa ngayon, wala pa naman eh. So hindi, parang ganito na yung nangyari. Parang binalato niya na yan kay Senator Marcoleta eh. Parang si Senator Marcoleta na ang bahala dyan. At tama yung sinabi ni General Macanas na parang yun na lang yung gagawin niyang basihan doon sa lalabas na investigasyon bago siya magsampa ng kaso sa kung sino mang mga kasabwat doon. Diba? Kumbaga, wala nang hirap yan. Kumbaga, ihahain na lang sa'yo yan. No? Pero ang problema dito sa flood control na investigation na to is marami talagang nakikiepal. Maraming nagdudunong-dunungan. Maraming gustong sumapaw kay Senator Marcoleta dyan. So, to me, this is good news na walang sapawan ng rule dito. So, Blue Ribbon, mag-imbestiga kayo. Kung ano man ang findings yan, gagamitin namin, sasampan namin. Maganda yan eh. So, wala talagang sinasanto kung ganon. Kung nag-usap na ang Pangulong Marcos Jr. at ang Blue Ribbon Committee Chairman. That's good news. Tsaka itong investigasyon na to, malaking hamon to kay Senator Marcoleta. Pero kung ito is mariresolba ni Senator Marcoleta, isang malaking break sa kanya yan. Diba? Hindi lang kay Senator Marcoleta, kahit sa Pangulo. Kung talagang mapapanindigan niya yung sinabi niya na papapanagutin niya, hindi ako bababa ng aking termino na hindi ko napapanagot kung sino ang dapat managot. Next na tanong is ang tanong ngayon is yung i-offer kay General Torre na trabaho na anti-corruption related. Huwag natin pag-usapan yan, General Macanas. Bayaan mo na yung story. Bayaan mo na yan. Okay, yung kay General Torre, anti-corruption na job yung ibibigay sa kanya. Ano kaya? Ito na ba ang separate investigation na gagawin ng Malacanang at si General Torre ang mangunguna? Nako. To me, baka na naman mamaya mag-iimbestiga na naman yan. Pag binigay kay, magkakaroon din si Torre ng ganyan. Bubuo si Torre ng ganon. Baka mamaya isabit niya yung mga Duterte dyan. Parang gagawa ng paraan. Involved ba dyan ang mga Duterte? Baka mamaya ganon na naman. Kasi ito, tayo may trauma na tayo sa mga ganyan-ganyan. Basta mga umano sa mga Duterte. Talagang pilit nilang isasabit ang mga Duterte kahit wala nang kinalaman, kahit malayo na sa mga Duterte yung pinag-uusapan. Gaya dito sa flood control project. 'Di ba? Diyan sa Kamara o si Abante. Pinapaimbestigahan yung Davao. O 'di ba? Grabe. Ang Davao labas naman sa problema. Kita nyo, ang layo na nun ha. Pero yung Davao papaimbestigahan yung flood control project na pondo ni. Grabe, 'di ba? Baka mamaya ito ganun din. Baka mamaya pilit na naman yung mga Duterte dyan. Pabayaan nyo na lang sa Blue Ribbon yan. Magtiwala kayo kay Senator Marcoleta, hindi katulad yan ng iba na bias. Yung ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, hindi talaga katanggap-tanggap yun. Masamang loob ko. But pabayaan na natin yan si... I-set aside lang muna natin yun kasi ang kalaban natin ngayon, grabing problema natin itong corruption sa flood control project. Ang daming yumaman dyan sa flood control na yan. I-designate ni Pangulong Marcos Jr. si General Torre na mag-imbestiga. Palagay ko, may maitutulong siya. Dahil nga, isa siyang pulis. Trabaho ng pulis. Ayun nga, General Yes, may maitutulong siya, siguro. Kung hindi siya magiging bias. Diba? Kung hindi siya Ang gusto kasi natin dito sa investigasyon na to, hindi magiging bias. Kasi nga tayo, nadala na tayo sa mga ganyan 'Di ba? Uulitin ko, sa Kamara, 'di ba? Pati yung Davao, pinapaanuhan. Hindi naman kasama yung Davao sa mga ganyan. Maynila, Metro Manila ang lumubog. Pero yung Davao, sinasama sa usapan. 'Di ba?
Eh baka mamaya nga, ulitin ko, baka mamaya dito na naman. Ganun na naman. Oh. Kung hindi siya magiging bias at magiging transparent siya, yun, dun, very good. Makakatulong talaga siya. Tsaka kung talagang gusto nilang puksain yung mga tao na gumawa talaga ng hindi maganda. 'Di ba sa flood control na yan? Pulis yung mag-imbestiga, alam nila yung ano. Ako, nasubukan ko ring mag-imbestiga, although hindi sa mga ganitong malalaking kaso. Nag-imbestiga ako ng mga abuso ng mga sundalo namin noon. Eh, talagang napadischarge ko, naparusahan yung mga sundalong nang aabuso. So, may konting knowledge lang ako sa investigasyon. So, ito ngayon kay malawakan, malalim na korupsyon, kailangan natin ng magagaling na investigador. And, ayan, sana si Mayor Magalong, kailangan tinanggihan ng Pangulo. Ito ngayon, si General Torre, kung ilagay siya na head ng Malacanang investigating body, sana, ito na. So, may isang magandang balita sa DPWH sa post ni Morning Coffee Talks kanina. Balita lang ito na naka-receive siya ng text na ang mga members ng Bids and Awards Committee ng DPWH ayaw na daw basta-basta pumirma sa mga dokumento. Na this is good news kung totoo yun, dahil once na ang Bids and Awards Committee gagawin niya ng eksakto yung trabaho niya, wala nang makakalusot na korupsyon. So, sana tuloy-tuloy na ito, magbunga na ang effort natin lahat para labanan ng korupsyon dahil pera natin yan. Yes. Tsaka kawawa ang taong bayan sa ginagawa nilang yan. So, good luck kay Senator Marcoleta. Kailan ba ang next hearing? Hindi ko pa alam. Kailang susubaybayan natin ito dahil may pag-asa tayo na mapanagot, mapakulong ang mga tiwaling gobyerno, opisyal sa gobyerno. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.